pag-usapan natin yung boses. Dahil kapanahunan pa ng dakilang Walter Cronkite, ika nga, the voice that annotated man's landing in the moon, ay naroon na yung pinag-uusapan pag ikay broadcast, lalo na sa broadcast, no? You have to have that kind of voice, modulated. Gaano ka-importante ang boses sa iyong trabaho? Naku, yun ang nagbibigay ng authority. Dito po yung isa sa mga pangaral sa akin ng nasirang Mike Enriquez noon. Kapag ka magbibitiw ka ng pangungusap, ng balita, tiyakin mo na merong authority sa paghahatid mo ng balita. Ikaw dapat ang pinapakinggan, ikaw dapat ang masusunod. So, yung power, yung kailangan may puwersa, may impact. Kada ikaw ay magbibigkas ng salita, ng kataga, hanggang sa pangungusap na, hanggang sa... Napakagandang advice. Pero si Mike, I never got to talk to him about this, pero hindi ko alam yung kanyang cadence na tagdagdagdagdag. Hindi ko alam kung if it evolved over time or deliberate na inaral niya. And my question to you is, you have a distinct way of doing what you do. Okay, marami ang magsasabi na may mana ng konti kay Mike, but inaral mo ito. Pinag-aralan ko noong una, sinubukan ko yung ganitong estilo kung ako'y sisitahin ng aking mga amo para magkaroon lang ng pagkakaiba kumpara sa kung paano magbitiw ng balita yung mga aking mga kasama. Okay. Hindi naman ako pinagalitan, hindi naman ako sinabihan na baguhin mo yung style hanggang sa idiniretso ko na hanggang sa punto na ito. Pero the modulation, pero modulated ka naman talaga. Normal naman pala ito eh. Sa totoo lang, Tito Boy, medyo soft-spoken lang ako dahil nahihiya ako. You're very shy. You're very, very shy. Yes, pero yung modulation, hindi talaga ako nagbo-modulate. Kung paano ako magbalita, ganun din ako sa bahay namin. Tama. Paano ako makipag-usap sa misis ko, sa mga bagets ko, kung paano ako makipagkwentuhan sa kanila. Ganito lang. I'm hearing that. Akala ko kasi yung ito po ang balita, di ba? Pag medyo may spoof, kaya may parody. I know you're part of the 30th anniversary of Bubble Gang. We're going ahead of the story. Nakakatuwa. Sunday po yun. Sunday, we're looking forward to that. Yung halimbawa yung resibo, paano yun? Inaral yun? Yung... Nag-isip po ako, Tito Boy, ng isang paraan na tatatak sana at naisa katuparan po yun. Naalala ko yung bata ho tayo. Di ba isa sa mga laruan natin ng bata tayo, tatapat tayo sa ventilador, sa electric fan. Tama. Paglalaroan mo yung boses mo, may iba yung tono, may iba yung tunog kasi pumasok sa blade ng electric fan. So, naisip ko, ba't hindi ko gawin dito sa pinakabagong public service program natin? Bakit naisip mo na gusto mong gawin? Because you wanted at attack? Tama. Para magkaroon ng rehistro, dahil nga bago tayo pare-pareho, lalo ako dito sa industriya na ito, sa public affairs, tapos public service program, ang bigat ng assignment. So, umisip ako ng paraan na, paano kaya mapapatatak ito sa publiko? So, yun yung isa. At tingin ko, Tito Boy, nag-click dahil hindi naman ako pinagalitan ng mga boss. Hindi, nag-click at naalala talaga ng tao. But you were not aware that you were doing a branding exercise. Tama. Basta alam mo lang, gusto ko lang maalala, gusto ko lang tumatak. Tama. Walang iniba yan sa atin eh. Halimbawa, gusto mo maalala ng tao yung resibo. When we were also writing Fast Talk, kailangan yung nay, tay, hanggang in-spoof kami ni Bitoy because we also wanted a connect to the audience. Pasample nga, turuan mo nga ako paano gumawa ng resibo. Sige nga, Emil, pasubo. Tito Boy, yung last line na lang. Okay. Ano, yung dahil. Dahil ang lahat, ganun yun. Ano? Dahil ang lahat? Medyo pepwersahin natin ng konti. Tayo magpapakaseryoso muna. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Ganda naman. But, ganda. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Ganda. Only you, Emil, can do that.